Blessed na blessed, no? Ibig sabihin na masaya tayo, blessed. No? Di ba ibig sabihin ng blessed, masaya, no, Nanay Pachi, no? Pinagpala, masaya, no? Yan ang kagustuhan ng Diyos sa buhay ng bawat isa, maging masaya. Yes. No? Sino sa inyo malungkot? Kalooban ng Diyos na tayong lahat ay maging masaya. Kasi yan ang Diyos, gusto niya tayo masaya. Ayaw niya tayo malungkot. Amen. At sige, punta na tayo sa Bible natin. Ano bang verse yung ating topic ng nakarang linggo? Corinthians 12, mga kaloob ng Yan, mga kaloob ng Espiritu Santo. Pero siyempre, balik muna tayo ng konti. Paano, saan, kailan tayo tumanggap ng Espiritu mabuti, Santo? Kasi yung Espiritu, pag dumating sa iyo, meron siyang kaloob. Meron siyang regalo. Hindi siya parang wala lang. No? Ang isang ikipagkakaloob sa iyo ng Panginoon, yung tinatawag natin kanina, pagiging kontento sa buhay. Isa yun sa magandang meron na ibibigay ang Diyos sa atin. Pero bago natin yan puntahan, balikan natin muna uli yung nakaraan nating pag-aaral hanggang sa pumunta tayo dyan. Kailan dumating sa atin ang Espiritu Santo? Nang tayo sumampalataya sa Nang tayo'y sumampalataya, no? So, lahat tayo. Sino tumanggap na kay Kristo? Taas ang kamay. Ayan. Halos lahat ng kamay nakataas. Pero hindi ibig sabihin, tunay nga na ang isang tao na yan ay talagang sumampalataya kay Kristo kasi may requirement ang pagsampalataya kay Kristo. Number one, no? Pag ang Panginoon ang marinig natin dito, pag nakatayo sa dyan, pag nag-preach ang Panginoon, simple lang sa mag-preach, repent. No? Merong kailangan tinatawag na pagsisisi o pagbabago ng isip. Kaya may bisita tayo si... Pangalan mo? Dan. Si Dan. Yan. So, Dan, ikaw ba tumanggap na kay Kristo? Siyempre naman, ano? So, ang isang taong tumanggap kay Kristo, yan ay tinatakan eh. Diba nilagyan? Balikan natin lang yung mga verse natin. Paano natin matitiyak na mayroon ng Espiritong Santo sa ating katawan. Yeah. No? Nung tayo'y sumampalataya. Acts 10, 44 to 47. No, yan yung unang dumating ang Espiritu Santo sa mga mananampalatayang Gentile na katulad natin. Oh, yeah. Pakibasa mo kaya sa akin. Sasalita pa si Pedro nang bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng mga nakikinig na mga mananampalatayang Hudyo na kasama ni Pedro sapagkat ibinigay din sa mga hindi lang kaloob na Espiritu Santo. Narinig nila mga ito na nagsasalita sa iba't ibang wika at nagpupuri sa Diyos. Kahit sinabi ni Pedro, tulad natin sila'y pinagkalooban din ng Espiritu Santo. Sino magpagbabawal ng bautismuhan sila sa tubig at inutos niyang bautismuhan sila sa pangalan ni Yesu Kristo. Pagkatapos, hiniling nila kay Pedro na manatili pa roon ng ilang araw. Amen. So, yun ang pinakaunang-unang nakarecord na ang Espiritu Santo ay bumaba sa mga hentil na katulad natin. Kasi sa Bible, meron dyan dalawang uri ng tao. Pag hindi Hudyo, ang tawag sa iyo, Gentile. Kahit sa bansa, kahit sa Greece ka, sa Amerika, sa Hapon, pag ikaw hindi Jew, ang tawag sa atin ay mga hentil, Gentile. At sa Bible, pag sinabing Gentile, hentil, ang tawag sa atin nung hindi pa tayo sumasampalataya, tayo yung makasalanan. Tayo yung mga isinumpa, mga makasalanan. Yan ang tawag sa Bible sa mga taong katulad natin pag hindi ka Hudyo o hindi ka isang tagasunod ng mga Judaismo. Okay, number one, unang nakarecord na ang mga hentil ay pinagkalooban ng Espiritu Santo itong verse na ito. Kasi ang unang pagtanggap ng Espiritu Santo ng mga Hudyo sa Acts chapter 1, yung mga Hudyo, yung mga sinabihan ng Panginoon na huwag kayong alis ng Jerusalem hanggang hindi nyo natitiyak o nakikita o nasisigurado ito'y pinagkalooban ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Okay, pangalawa,
nung si Pablo ay nagmi-ministeryo na, kapag siya ay dumating sa isang lugar, ang una niyang tinatanong ay, tinanggap niyo ba ang Espiritu Santo? Napakahalaga ng Espiritu Santo. Kasi yung Espiritu na yan na mabuti, yan ang lalaban sa iyong katawan kapag gagawa ng kasamaan. May asawa ka na bata? Girlfriend? Sino yung kasama? Sa church niya. Kristiyano na rin pala si Dan. Hallelujah. Okay. So, mahalagang mahalaga na alam natin, natitiyak natin na meron tayong kasama. Ang tawag, Espiritong Mabuti, Santo. Kasi magiging tayong mabuti rin kamukha niya. Mabuti. Amen. So, sa Galatia naman, sa Galatia chapter 3, 1-5, sabi ni Pablo, paano ba kayo tumanggap ng Espiritu Santo? Sabihin nga ninyo kung paano. Hindi ba nung kayo'y makarinig ng mabuting balita? Sa 5, babasahin sa 5. Bakit pinagkaloob sa inyo ng Diyos ang Espiritu? Dahil ba sa pagsunod ninyo sa utusan ay pinagkakaloob ang Espiritu Santo? O dahil sa inyong pananampalataya sa inyong narinig tungkol kay Kristo. Madali lang sagutin yun. Sumampalataya tayo kay Kristo. Pinagkaloob ang Espiritu Santo. Diba? Malinaw yun. Sabi pa sa Efeso 1:13. Pakibasa mo kayo sa akin. 1:13 na sabi rito, sa pamamagitan ni Kristo, kayo rin ay nakarinig ng salita ng katotohanan ng magandang balita na nagdudulot ng kaligtasan at sumampalataya sa Kanya ay pinagkalooban ng pinangakong Espiritu Santo bilang tatak ng pagkahirang sa inyo. Ang Espiritu ang katibayan na makakamit natin ng lubos ang lahat ng pangako ng Diyos sa atin at sa gayon pagpupurihin ang Kanyang kaluwalhatian. Amen. Ang Espiritu Santo, yan ang proof na ang lahat ng pangako ng Diyos mapupunta sa iyo. Kaya huwag kang maniniwala na wala pa sa iyo Espiritu Santo kasi wala kang katibayan na ang lahat ng pangako ng Diyos pupunta sa iyo pag hindi ka naniwala na ang Espiritu Santo ay nasa sa iyo na. Kailan pumunta sa iyo ang Espiritu Santo? Nung ikaw ay makarinig ng mabuting balita na katulad ng ginawa ni Pedro nung unang nangaral sa bahay ng isang Romanong sundalo, yung unang verse na binasa natin sa Acts. Nangaral, at habang siya ay nangangaral, siyempre, nakarinig ng mabuting balita, sumampalataya si tatay. Ako, sumampalataya dahil may narinig akong nangaral. Si Dan, sigurado, kaya yan ay sumampalataya, merong nangaral, narinig niya yung mabuting balita. At dahil siya ay nakarinig ng mabuting balita, sabi sa Efeso, dahil kayo'y nakarinig ng mabuting balita tungkol kay Kristo, ikaw ay sumampalataya. Kaya, tayo'y tumanggap ng ipinangakong Espiritu Santo. No? Actually, yan ay ipinangako kay Abraham na pinakamalaking pangako na tatanggapin. At yan ay tinanggap natin. Ang pang-apat, pinaka-kontrobersyal. Pinaka-kontrobersyal, yung mga tao na pinangaralan ng isang tao ng pangalan Apollo, hindi si Kibuloy kasi si Kibuloy, hihingahan ka. Yun daw yung Espiritu Santo. Kapag naniwala ka ang Espiritu Santo binibigay ng tao, pag-aarinan niya yung buhay mo, hindi ka na makakawala, utang na loob. Pag sinabi ng tao yan, tumalong ka sa balon, tatalon yan. Pag sinabi ng tao, benta mo bahay mo, bebenta niyan. Bigay mo lahat sa akin ng pera mo, bibigay niyan kasi na-control yung pag-iisip mo. No? Kaya yung isang magician, bumibili ng bumibili ng ako, bigyan mo, bibilihin ko ikaw para ikaw papatungan ko ng kamay tatanggap ng Espiritu Santo at siyempre, alam niya makontrol yung mga politiko, control niya, magician siya gusto niya matagdagan yung kapangyarihan niya no? Sa panahon natin ngayon, kaya ang dami ngayong kulto. No, kailan lang yung investigan sa Senado, yung si Santo Niño ba yun, yung matabang ganyan. Ang pangalan mo? Si Senyor Aguila, yung mga membro niya, nautusan niya yung mga tao, benta niya yung bahay niyo. Dalhin niyo rin lahat sa bundok, dito tayo, yung pinagbilang, bibigay ron. Kasi, nailigaw sila hindi nila alam yung salita ng Diyos. Kita nyo tayo, pag tayo nagbabible study, may verse tayo.
Kasi ang salita ng Diyos, yan ang totoo. Walang babali dyan. Kasi pag sinabi ng Diyos, yan ang totoo. Pag nakasulat yan sa Bible, yan ang totoo. No, ang Panginoon nga, pag kahit Diablo kausap niya, sasabihin niya, ito yung nakasulat. It is written. Ibig sabihin, hindi pwedeng mabago. So, ang pang-apat na bagay ng Espiritu Santo ay bumaba. No, merong 12 taong Hudyo pinatungan ng kamay. Yung mga tinuruan nitong pangalan Apollo. Si Apollo ay isang Hudyong Dibatista na nangaral sa mga tao. Yan ay nakasulat sa unang Korinto. Unang Korinto. Yan. Hindi pala. Teka, saan ba yun? Ba yung verse ko na yun? Sa pisa niya, Si Apollo, sa Gawa 18. Gawa 18. Ito yung isang verse na itong si Apollo. Babasahin ko, Gawa 18:24. Bumalik lang tayo konti. Kasi maraming, ang pinaka-common na pagtanggap ng Espiritu Santo, nung ikaw ay makarinig ng mabuting balita, sumampalataya, ikaw ay nagsisi, naniwala ka kay Kristo, yun ang pinaka-common. Ang Espiritu Santo ay ibinigay sa iyo ng Diyos bilang tatak. No? Kaya sabi ng Panginoon, ang lahat ng sumampalataya ay tinatakan. Ano yung tatak? Espiritu Santo. Hindi nakikita. Hindi natin nakikita yon. Ang nakakaalam lang nun, yung may katawan at saka ang Diyos. Yung inaakala natin araw-araw sa simbahan, akala natin may Espiritu Santo. Hindi lahat ng araw-araw na simbahan ay mayroong Espiritu Santo. Kundi yung tunay lang nagsisi, sumampalataya kay Kristo. Nilagyan ng tatak. Ibig sabihin yan ang pagkakakilanlan. Halimbawa, tayo lahat, marami tayo. Sino tumanggap kay Kristo? Taas lahat ang kamay. Pero hindi lahat kayo tumanggap kay Kristo o sumampalataya. Ikaw ang nakakaalam kung ikaw ay totoong sumampalataya kay Kristo. Anong palatandaan? Number 1, yung mga kasalanan na dati mong ginagawa, ginagawa namin ni Tatay. Pag tinanggap mo si Kristo, papunta ka pa lang doon sa kasalanan, hindi mo pa ginagawa. Meron nang nagsasalita. Sino? Yung sinabi ng Panginoon, huwag mong sasaktan ang kalooban ng Espiritu Santo. Nandyan sa loob. Yun ang katibayan na nasa sa inyo, Espiritu Santo, kaya kayo'y magiging mabuti kamukha ni Kristo. Yan ang magdadala sa atin sa langit. Espiritu Santo. Yung mga rules ng mga kautusan, yung mga religious doctrines, yan ay dadalahin na lang yan para tumayo ka ng isang mabuting Kristiyano o maging isa kang Kristiyano. Pero hindi ka dadalahin ng rules o ng doktrina mo sa langit. Ang magdadala sa iyo ng papunta sa langit, so saan naroon si Kristo at ang Diyos? Espiritu Santo. Yan ang tatak na ikaw tinubos na. Amen? Ito yung pinaka-controversial na isa. Sa Gawa, chapter 18, Gawa 19, tumalo na ako, 19, mahaba ito 19 verse 6. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, ito yung mga taong pinangaralan ni Apollo, si Apollo. Hindi niya alam ang tungkol sa Espiritu Santo. At ano pa, urungan ko na nga para mas maintindihan natin. Ito, pinaka-controversial to Ito ang pinaka-paborito ngayon ng mga nagtuturo ng Bible. Yung papatong ang kamay sa iyo at hihingang kang ganon. Receive ka! Receive the Holy Spirit! Ito yung laway na bad birthday bibigay sa iyong noo. Pinaka-paborito ito, itong verse na ito. Kasi merong verse na merong 12 Hudyo na pinangaralan ni Apollo Kibuloy. Lagyan ko na lang Kibuloy. Pero hindi ito si Apollo Kibuloy. Ito yung pangalan Apollo. Gawa 18:24, dumating sa Efeso ang isang Hudyo na nagngangalang Apollo. Siya ay taga-Alejandria, mahusay magtalumpati, maraming alam sa banal na kasulatan. Naturuan siya tungkol sa daan ng Panginoon at masigasig na nangangaral at nagtuturo tungkol kay Jesus. Ngunit hanggang sa bautismo ni Juan lamang ang kanyang nalalaman. Tungkol sa Espiritu Santo, wala siyang alam-alam. Ang alam lang niya, doctrines, ulo lang. Katalino lang siya, maaaring pagka binasa niya yung Bible, alam niya lahat yan.
Pero pag tungkol sa Espiritu Santo, zero siya. Zero. Walang alam. Kaya ang ginawa ni Apostol Pablo, Gawa chapter 19 verse 1, kaya tumalon ako kasi mahaba na yan. Habang nasa Corinto si Apollo, tinahak naman ni Pablo ang iba pang dako ng lalawigan hanggang siya makarating sa Epeso. Kaya kung saan nangaral itong pangalan Apollo. May natagpuan siya roon na ilang alagad at sila'y tinanong niya, tinanggap ba ninyo ang Espiritu Santo nang kayo'y sumampalataya? Hindi po, hindi namin narinig na mayroon palang Espiritu Santo. Nagtanong ninyo anong araw, ano? Espiritu Santo lamang, hindi alam ng mga tao. Eh ngayon, Espiritu Santo, ginawa ng Diyos ng mga tao. Noong araw, yung Espiritu Santo, hindi nga alam ng mga tao eh. Ngayon, ang Espiritu Santo, ginawa lang ng Diyos ni Gideon, sample lang, Gideon Eh samantalang kautos-utusan ng Panginoon, isa lang ang Diyos. Ang daming mortal sin pag ikaw ay gumawa ng ibang Diyos. Sabi nga ni Apostol Pablo, kahit kung may magturo sa inyo at gumawa pa ng himala, pagkatapos ay tuturo sa inyo, may ibang Diyos, sabi niya, huwag kayo maniniwala. Isa lang ang Diyos. Ang Ama na lumikha sa lahat ng bagay, Genesis. Isa lang ang Panginoon. No? May verse din yan. Si Jesus, sa pamamagitan niya ay nilikha ang lahat ng bagay, may pagkakaiba. Tuloy natin to, si Apollo. Tinanggap man niyo ang Espiritu Santo? 3. Kung ganon, anong uring bautismo ang tinanggap niyo? Tanong niya. Bautismo ni Juan. 4. Kaya't sinabi ni Pablo, binautismoan ni Juan ang mga nagsisi at tumalikod sa kasalanan. Nakita niyo siningit agad ni Pablo tungkol sa pagsisisi sa kasalanan. Kasi itong si Apollo, natuturo ito tungkol kay Kristo. Pero tungkol sa pagsisisi, hindi niya naituro. Wala siyang alam tungkol sa Espiritu Santo. No? Ay sabi ni Apostol Pablo, tinanggap niya ang bautismo. Sabi ni Apostol Pablo, kaya binautismo ni Juan ang mga nagsisi, tumalikod sa kasalanan. Pinangaral niya sa mga Israelita na sila'y sumampalataya kay Jesus. Dalawang bagay. Tumalikod sa kasalanan at maniwala sa lahat ng ginawa ni Kristo, ni Jesus. 5. Nang marinig nila yon, sila ay nagpabautismo sa tubig sa pangalan ng Panginoong Jesus. Bakit? Kasi sa bautismo, yan ay declaration ng pagsisisi sa kasalanan. So sila ay nagsisi sa kasalanan, sumampalataya sila kay Kristo. At sumunod roon, nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, no? Yung nakarang linggo, meron nga tayong topic ng handler pinatong yung kamay ibig sabihin siya yung nagturo. Dahil hindi niya alam yung tungkol sa Espiritu Santo, hinawakan, ipinatong ang kamay, ibig sabihin itong taong ito, kahit ikaw ay politiko, si Chua, alam natin sinong kamay nandiyan kay Chua, kaya naugod ng lakas. Si Duterte, kamay ni Duterte nandiyan sa ulo niyan, siyang may hawak, siyang handler. Sabihin, kung si Kuya Sosing may yung handler niya yung dalawa, siyang nagtuturo, siyang may impluensya. Handler. Subalit, literalin man natin ito. Mayroong 12 tumanggap ng Espiritu Santo. Nang ipatong ni Pablo ang kanyang kamay sa kanila, bumaba sa kanila ang Espiritu Santo, sila'y nagsalita ng iba't ibang wika at nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. No, mayroong 2 nangyari. Una, nagsalita sa ibang wika, nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Humigit kumulang sa 12 ang nagpabautismo. 12 tao ng mga Hudyo. Kasi yan yung mga pinangaralan ni Apollo. May 12 tao na tumanggap ng Espiritu Santo matapos ipatong ni Pablo sa kanila ang kanilang kamay. Ngayon, maraming mga simbahan na kung hindi ipapatong sa iyong kamay at hindi ka magsasalita sa ibang wika, wala daw sa iyo Espiritu Santo, hindi yung totoo. Kasi dito sa susunod nating pag-aaralan natin na hindi lahat ng tao ay pinagkalooban ng Espiritu Santo na magsalita sa ibang wika. Yun lamang pinili niya na pagkalooban. At hindi lamang ito ang kaloob ng Espiritu Santo. Merong pinagkalooban na magpahayag ng pagpapaliwanag ng tungkol sa nagsasalita sa ibang wika. At marami pang iba. May natututunan tayo? No? Kaya huwag kayong maniniwala
naniniwala na kailangan nagsasalita ka sa ibang wika. Although, okay yun na magsalita ka sa ibang wika, yung speaking in tongues na tinatawag nila. Pero hindi lahat ng tao ay pinagkalooban ng Espiritu na ikaw ay magsalita sa iba-ibang wika o speaking in tongues. Marami tayong sino ba yung sa Amerikana? Yun yung nasa likod mo. Yan. Yun yan. Kaya nakasalamin. Come. Sino yan? Oo. Sino? Ay, saan pala yun? Kaya ako yung meron pa Amerikanong bisita. Yan na pala si Tim. Okay, may natutunan tayo Natitiyak natin ang Espiritu Santo nasa sa atin sa iba-ibang paraan. Pero ang pangkaraniwan sa mga hintil, kasi yung mga Hudyo, doon sa Acts, meron dilang apoy, nakita nila merong dilang apoy, bumaba sa kanila, nakita nila, at sila nagsalita sa ibang wika. Iba naman, malakas na kami, narinig, mga Jew, yun ang mga pangyayari sa Bible. Tayong mga hintil na sumampalataya, tayo ay tinatakan ng Espiritong hindi nakikita. Amen? So, pag tinanggap mo si Kristo, ikaw ay nakarinig ng mabuting balita, ikaw ay sumampalataya, ang Espiritu Santo ay nandiyan dyan sa iyong katawan. Amen? Kasi pag hindi ka naniwala na ang Espiritong mabuti o ang Espiritu ni Kristo o ang Espiritu ng Ama ay nandiyan dyan kay Tatay, mamayang gabi, pag may pera yan si Tatay, pupunta sa kabaret dyan, mga hawak ng mga puting hita yan. Bakit? Hindi siya nahihiya, hindi niya alam na ang Diyos mismo ay kasama niya. Tama tayo, no? Gagawa niya ng masama. Ako, ganun ako Lahat ng ginagawa ni Tatay, akala ko nga, special to si Tatay sa kasamaan hindi pala, lahat pala ng kasama ginagawa nito, ginagawa ko at ginagawa niyo rin. Sa lang hindi kasalanan na hindi ko nagawa na ginawa ni Tatay. Nakapatay si Tatay, pero nagdusa siya, 10 taon tayo, 16 na taon. Yun ang hindi ko nagawa, yung pagpatay. Pero lahat ng ginawa ni Tatay, nagawa ko. Meron pa nga ako, marami nga ako nagawa, hindi na nga nagawa At alam ko, marami rin kayong ginawa, na ginawa ko rin. Lahat at kailangan natin ng Diyos. Kaya tayo'y binayaran. Amen? Okay, punta tayo ngayon tayo rito. Sa ano ang kaloob o regalo, ano yung dala-dala ng Espiritong mabuti o santo na nandiyan dyan sa katawan nyo nung kayo sumampalataya kay Kristo. Unang Korinto 12 verse 1, ayan, urong na naman tayo konti. Mga kapatid, ngayon naman, si Apostol Pablo nagsasalita, ang kausap niya ay mga kapatid. Ibig sabihin, mga mananampalataya. So, pag hindi ka sumasampalataya kay Kristo, hindi ikaw to, kaya hindi mo ito maintindihan. Ang makakaintindi lamang nito yung mga taong sumasampalataya kay Kristo na nalig, mayroong Espiritu Santo. Kasi ang topic natin ngayon, ano ngayon ang gagawin ng Espiritu Santo na yan? Nandiyan sa atin. Anong ngayon ang gagawain? Bakit kailangan lagyan tayo ng Espiritu na ang tawag ay Santo, mabuti? Ngayon naman, mga kapatid, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo. Nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Apostol Pablo, ngayon, may tuturo ko sa inyo ano ang purpose. Gusto kong malaman nyo, magkaroon kayo ng kaalaman na wasto. Kasi maraming tao, hindi wasto ang kaalaman nila sa Espiritu Santo. Merong makala nila yung Espiritu Santo ay magbibigay sa kanila ng magic. Merong makala nila yung Espiritu na yun ay magre-reveal sa kanila ng mga mangyayari kay Nanay Pachi, yung mga nanguhula na kinabukasan, yung mga palad. Akala nila yung Espiritu Santo, hindi yun. Mga kapatid, tungkol naman sa mga kaloob na Espiritu Santo, nais ko magkaroon kayo ng wastong kalam. Alam ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, hindi pa tayo tumatanggap kay Kristo, hindi pa nagsisisi sa kasalanan, kayo'y nailigaw sa mga Diyos-Diyosa na hindi naman nakakapagsalita. Katolik. Dan, Katolik ka dati. Katolik ako hanggang ngayon, hindi naman ako nagre-resign. Hindi naman ako in-excommunicate ng Katolik. Pinanganak ako, binautismohan ako, Katolik. Kasi ang ibig sabihin daw ng Katolik,
universal body of believer. Eh di kung yun ang definition, abay ako'y believer ni Christ, eh di ako pala Catholic nga, kung yun nga ang definition. So, at doon tayo nandun sa lumang religion, di ba, ang Diyos natin ay yung mga santo, lumuluhod tayo ron, pag fiesta, inahandugan natin na, no? Mga pagkain, kasi nakikita ko eh. Yung mga ninuno ko, nakaisip ako, nakaluhod na sa repulto eh. Kapabilis na magdasal. No, yung kinukwento ko sa inyo, kala mo tape recorder. Pag nagdasal eh, puro nakaluhod na pala, pinamarigat yung matira na nagkasyahan, yung pag nasa parang tape recorder mo magdasal eh. Alam natin lahat yan, kasi sinasabi niya Apostol Pablo. Tinuturo niya yung dati nating kalalagayan. Sabi niya, kaya nais kong magkaroon kayo ng wastong sa tree. Kaya nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ang makapagsasabing sumpain si Jesus. At tinan mo yung Espiritu Santo. Kanina, Espiritu Santo ang banggit. Ngayon, Espiritu ng Diyos. Kumisan binabanggit yan, Espiritu ni Jesus. Walang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang tawag sa kanya ay patnubay, ang makapagsasabing si Jesus ay sumpain. No, isang patunay na ikaw ay meron ng Espiritu Santo, hindi mo na kayang sumpain si Jesus. Kasi nung araw, pag nagiinom, nakikita ko pati matatanda, minumura si Jesus eh. Minumura talaga, diretsong minumura. Ano-ano ka walang yan sinasabi sa Panginoon. Abay, pag tinanggap mo si Kristo, hindi mo na pwedeng gawin, hindi mo na kayang gawin. Yan ang katunayan na ang Espiritu ng Diyos, meron ng pumapatnubay sa iyo. No? Espiritu mabuti, Espiritu ng Diyos, pinapatnubayan, ginagabayan ka na niya. Sa salita pa lang, gagabayan ka na niya. Hindi mo na pwedeng sumpain pa kailanman si Jesus. Patunay ng Espiritu ng Diyos nasa sa iyo. Hindi din masasabi ni Numan, si Jesus ay Panginoon kung siya hindi pinapatnubayan ng Espiritu mabuti o santo. Kagabi lang may napanood ako, dalawang tao eh. Si Marilyn Monroe at saka itong Beatles. Dalawang tao. Si Marilyn Monroe, meron pala yung karanasan na si Billy Graham, personal na nag-preach sa kanya. Personal. Napanood ko, dokumentary. Sabi raw ni Marilyn Monroe, hindi ko kailangan ng Kristo mo. Ilang araw lang, natakbuhan sa bangkay, patay. Patay siya. Ito naman Beatles na isa, nagsalita siya ng against sa Panginoon. Sabi niya, mawawala na ang Kristyanismo. Sabi niya, it will vanish away. Sabi niya nga. Ilang araw rin, natakbuhan din siya, patay rin. Oh? Bakit kaya niyang sumpain ng Panginoon? Kasi pag sinabi mong Kristiyano, andoon ang pangalan ni Kristo. Sabi nitong Beatles na ito na sobrang sikat sa mundo, Christianity will vanish away. Nagsalita siya. 1966 siya kaya. Alam niyo ginawa ng mga Kristiyano? Lahat ng mga record nila ng tape, sinunog nila lahat. Nagkaroon ng public outcry ba tawag na? Sinunog nila lahat ng bagay tungkol sa Beatles, sinunog nila. Ilang araw nakaraan, actually siya, patay. Binaril siya ng isang panatikong Kristiyano. Alam niyo siguro yan eh. Okay, isang palatandaan ng Espiritu ni Kristo nasa sayo, number 1, di mo pwedeng sumpain si Jesus. Hindi mo nga mapapanggit-banggit ang pangalan ng Panginoon ng basta-basta lang eh. Pagkilala mo si Jesus. Pero punta ka sa inuman, makikita mo, nako, yan si Kristo dyan sa sabungan. Ginawa ng sabungan, Kristo sa sabungan. Kung anong mura nila, wala naman pala. Yan pala, Kristo na yan. May anak pala yan. May kalantara, meron palang kabit yan. Kung talang kakademonyo yan, sinasabi tungkol kay Kristo. Pag ang Espiritu Santo na sa'yo, kailanman di mo siya pwedeng wasakin o sumpain. May naintindihan tayo? Hindi mo rin pwedeng sabihin si Jesus ay iyong Panginoon. Kaya nga itong si Marilyn Monroe, nag-preach si Billy Graham, pinakasikat na preacher sa buong daigdig. Nireject niya si Jesus. Sabi niya, hindi ko kailangan niyang iyong Jesus kasi super yaman niya, super sikat. Kaya niyang itatwa si Kristo. Pag nasa sa iyo ang Espiritu ni Kristo, hindi mo siya
hindi mo pwedeng sabihin ng anuman against sa Kanya. Hindi mo rin pwedeng sabihin na si Kristo ang iyong Panginoon kung wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo. Marilyn Monroe, hindi na kayang sabihin na siya ang Panginoon niya. Tinatuwa nga niya si Kristo Sabi niya, hindi ko kailangan niyang Jesus mo. Sabi niya gano'n. So, palatandaan na nasa sa iyo si Kristo, nasa sa iyo ang Espiritu ng Diyos, napakatamis nang banggitin mo si Kristo, yung Panginoon. Ang tawag mo kay Jesus, Panginoong Jesus. Tatawagin mo siyang Panginoong Jesus. At wala sa iyo ang Espiritu ni Kristo, hindi mo siya kayang tawagin na iyong Panginoon. Amen? So, very simple na paraan. Nasa sa iyo ang Espiritu Santo, Meron ka ng patnubay. Okay, 4. Iba't iba ang mga spiritual na kaloob, ngunit isa lamang ang Espiritu nagkakaloob sa mga ito. Iba't iba ang paraan ng paglilingkod, ngunit isa lamang ang Panginoong pinaglilingkuran. Iba't iba ang gawain, ngunit isa lamang ang Diyos na kumikilos sa mga taong gumagawa ng mga iyon. Ayan, yan yung verse na binanggit ko kanina 1 Corinthians 8:5-6, isa lang ang lumikha sa lahat ng bagay. Isa lamang ang Panginoon, sa pamamagitan niya nilikha ang lahat ng bagay. No? Ang salita ng Diyos, walang conflict. From Genesis to Revelation, ang salita ng Diyos, yan ay duktong-duktong. Wala diyang magkasalungat. Nagsasalungat lang yan kapag yung doktrina ni Dan at yung doktrina ng isang iba pang sekta na religion, pag pinagbumbong mo yan, magkakasalungat yan. Magkakasalungat. Meron diyang ang Diyos ay tatlo, meron diyang ang Diyos ay dalawa, merong isa, meron diyang pre-trib, meron diyang post-trib, iba't iba. Bakit? Kasi ang tawag doon ay doctrines ng kanilang mga sekta. Pero pag Bible ang pinag-usapan mo, huwag mong isasali yung doctrines, walang magkasalungat kahit isa. Nakaalign. Genesis to Revelation, nakaalign ang salita ng Diyos. Walang salungat kahit isa. Magkakasalungat lang yan mga doctrines ng bawat sekta. Amen? 6, 8. Ang ilan sa atin, hindi lahat 8. Unang Korinto 12:8. Ito na yung mga kaloob. Kung nasa sa inyo ang Espiritu Santo, sumampalataya tayo, merong regalo. Sino sa inyo may gusto ng regalo? Galing sa Diyos. Yan, taas yung kamay. Yung ayaw, hindi pinipilit ng Diyos. Sa totoo lang. Hindi kayo pipilitin ng Diyos. Ang Espiritu Santo, kailanman, hindi yan namomoses. Ang namomoses lang ng katawan, namimilit, demonyo. Kaya maraming tao, poses. Nung ang Panginoon dumating dito, marami siyang tao, pinapalayas niya yung mga espiritu ng demonyo, nakaposes. Hindi nila alam. Akala nga, kung hindi mo nga alam ang salita ng Diyos, akala mo, mga religious tong mga tao na to. Ikaw ang Panginoon, ikaw si Jesus, ikaw ang... Yan ang salita ng mga poses Pero alam ni Kristo na sila yung poses. Kaya ang laging sasabihin ng Panginoon, tumahimik ka. Kasi ang espiritu ng demonyo, wala yung karapatan na magpahayag tungkol kay Kristo. Pinipigilan niya lagi yan. Wala kayong karapatan sa banal na gawain. No? Ang Panginoon, pag yan ay dumating, magtuturo yan. Kaya nga siya pinatay kasi nagtuturo ang Panginoon ng mga turo na hindi align sa mga sekta ng religion. Ang religion ng Panginoon na kanyang pinapanganakan ay Judaismo. Isa siyang Hudyo. O kung ano man yung religion ng tawag sa mga Hudyo ng panahon na yun. At meron silang tinatawag na mga sekta ng religion nila. Merong doktrina, merong mga kautusan na tinatawag. No, yung 5 Bible sa una, Genesis, yung unang 5, tawag nila dyan, Pentateuch ba tawag nila dyan? Andyan nakalagay yung mga rules ng religion ng mga Hudyo. At dyan tayo tinubos ni Kristo sa mga sumpa ng mga kautusan na yan. Amen? Okay. Ang ilan sa atin, sino yung atin? Ito yung mga sumampalataya, ay pinagkalooban ng kakayahang magsalita ng mensahe ng karunungan, word of wisdom. Ang iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, word of knowledge. No? Magkakaiba yan. Pag tingnan mo sa Bible ang definition niya ng wisdom na yan, at saka yung knowledge na yan, pag ikumpara mo yan sa definition sa Google o sa dictionary, magkaiba yan. Ang binabanggit na wisdom dyan,
At saka yung knowledge, wisdom, karunungan, galing sa Diyos. Pag tumingin ka sa dictionary, iba ang meaning niyan. Karunungan, galing sa tao. Yan yung mga pagpunta ka ng eskwelahan, ang tawag dyan mga teacher, yung iba dyan may master's degree, yung iba dyan may doctorate degree. Paglabas niyan sa eskwela, ang gagawa ng libro yan. Yan ang tinatawag na mga accumulated na wisdom at knowledge, kaalaman galing sa tao. Yun namang knowledge na binabanggit dito sa Bible, kaalaman tungkol sa Diyos. Maraming pagkakaiba. Natututunan tayo? Wala pa bang gustong bumatok sa akin? Ang dami na naman i-criticize dyan sa ating. Kasi nasasagasama yung mga doktrina ng mga religion. Alam niyo si Apostol Pablo, bakit siya pinatay? Saka lahat ng mga apostol. Ang pumatay sa kanila, mga religion nila. Kasi hindi sila nagtuturo ng turo na naka-align sa kanilang doctrines. Salumat. Kasi ang Espiritu Santo ang ginawa nilang guro. Ang Espiritu Santo kasi ang isa sa gagawin niya sa atin, siya'y dakilang guro. Pag meron tayong hindi maunawaan dyan sa Bible hindi sa doctrines siya ang natuturo. Kaya kalimitan, magkasalungat yung tinuturo ng Espiritu Santo sa iyo against doon sa doctrines ninyo, sa religion. No? Kaya nung tayo ay mga Katoliko, akala natin yung santong bato, yun ang Diyos, doon tayo ng ludro. Di ba? Hindi natin tinitira ang Katoliko, truths ang pinag-uusapan natin. Maraming bagay, kapag binasa mo ang salita ng Diyos, siya ay matuturo. At ang ituturo niya sa iyo, pag hindi ka ready na sumunod, hindi ka talaga susunod. 8. Ang ilan sa atin ay pinagkalooban ng kakayanan magsalita ng mensahe ng karunungan, iba naman ay pinagkalooban ng kaalaman, subalit isang espiritu ang nagkakaloob nito. Ang espiritu rin iyon nagkakaloob sa iba ng pananampalataya sa Diyos. Ano, pati pananampalataya natin, kasi mayroong tinatawag na malaking pananampalataya, maliit na pananampalataya Sino nagkapalataya? Espiritu. Anong uring espiritu? Banal. Holy. Ayaw niya ng kasamaan. Kaya pagkagawa ka sa kasamaan, pupunta ka sa kasamaan, papunta ka pa lang, nagsasalita na yan. Ang espiritu na yan nagsasalita. May kalooban nga Sabi niya, huwag mo sasaktan ng kalooban ng Espiritu Santo. Ibig sabihin no, pag matigas ang ulo mo, sinasaway ka na, diretso ka pa rin. Kasi ayaw ng Diyos ikaw maging malungkot. Kasi may consequence ang lahat ng kasamaan. Kaya si Dan, makipagtalik yan sa kanyang girlfriend. Sample ko lang, kahit hindi yan kasal. Kasi sabi ng Diyos, isa lang ang dapat asawa. May consequence. Hanggang tumanda yan, yung consequence, dala niya. Magkakaroon ng consequence lahat ng mga gagawin natin ng kasamaan. May consequence. Ano ba salita consequence? Ano ba Tagalog yun? Kabayaran. Ang gusto lang kasi natin, kasarapan. Pero yung consequence, ayaw natin. Ang kasalanan ay katulad ng isang balon. Depende sa lalim, depende sa uri ng kasalanan na gagawin mo. Pag ginawa mo yan, tumalong ka dyan, sigurado may damage ka. Although, pagagalingin ka ng Panginoon. Kasi ang Panginoon, tawag sa Kanya tagapagpagaling. No? Pero yung consequence ng ginagawa nating kasalanan, kaya ayaw ng Diyos maranasan natin kasi magiging tayo malungkot. Magiging malungkot ka kapag yung consequence dinadanasan mo na. Ginaaway ka na ng asawa mo kasi nahuli ka sa paglalandi mo sa cellphone, sa kung ano mga kawalang nga, malulungkot ka. Naku, natutulog ka na pag inaaway ka ng asawa mo, natay. Anak ko, napakalungkot. Sino may asawa na? Taas ang kamay. Di alam nyo na sinasabi ko, no? Ay naku po, awayin mo na lahat. Huwag lang asawa mo, pagtulog mo sa gabi, pitik lang sa tenga. Di ka lang makakatulog. Pag bumunga nga pa yan, naku po, punta ka na sa bubong. Pero hindi mo alam, consequence yun ng iyong ginagawang kabuktutan. Isa lang yun. Mag-inom si tatay, punta sa beer house. Pwede yung pambili ng gamot, naubos. Pag-uwi ng bahay, walang pambili ng ulam. Sabi ng Diyos, gusto mo ikaw ay maging masaya. Yung gusto ng Diyos, yung gusto mo na masaya. Pero pag gumawa ka ng kasalanan, magiging kang malungkot. Sigarilyo. Pag meron ka ng TV, malalaman mo na ano ang consequence ng sigarilyo mo. Ikaw na aalagaan ng pamilya mo, imbis nagtatrabaho. Ikaw naman, pakisaw-kisaw ka ron. Kasi may TV ka na
May naunawa kayo? Masarap gumawa ng kasalanan. Gusto ko nga. 3 asawa ko pero ayaw ng, sabi ng Panginoon, pag ayaw mo, pag gagawin sa'yo ng asawa mo, huwag mong gawin sa asawa mo. Kasi ang utos ng Panginoon, very simple, napakaliwanag. Hindi natin kailangan ng napakaraming utos kasi sinimplify na ng Panginoon. Ang utos ng Panginoon sa bagong tipan. Kaya ang tawag sa atin, New Covenant Believer. Bagong tipan, meron ng tipanan. Ano ang nagpalakas sa tipanan na yan? Dugo ni Kristo. Yung Espiritu Santo, yan ay minsan inahalintulad yan sa dugo ni Kristo. Yan ang seal, yan ang nagpapatibay sa ating tipanan sa Diyos. Meron bagong tipan na ginawa ang Diyos sa mga tao na nakipagtipan sa Kanya, naniwala. At tayo'y tinatakan, nilagyan ng seal. So tayo ngayon, isang tawag sa atin ngayon, New Covenant Believer. Mga mananampalataya ng bagong tipan. At meron ding kautusan din. Sa lumang tipan may kautusan, ang dami. Meron ding utos si Kristo dyan. Anong utos ni Kristo? Mahalin mo yung kapwa mo. Very simple. Sabi ni Kristo, lahat ng nakasulat dyan sa Bible, yan ay umuuwi sa isang bagay. Anong pagmamahal? Mahalin mo kapwa mo. Paano mo mamahalin? Katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So, kailangan sumampalataya ka muna kay Kristo, maunawaan mo ano yung pagmamahal ng Diyos. So, ang una mong matututunan, paano mo mamahalin yung sarili mo? Dati, nilalasing mo sigarilyo mo, yan ang pagsupsup mo ng puso, parusa yun ng sarili mo eh. Sino sa inyo naninigarilyo? Ako, dati ako naninigarilyo eh. Isang kaha. Hindi nyo naaalala nung una kayong nag-aaral sa paninigarilyo? Susup-sup lang kayo sa... Tapos nagdidilim yung paningin mo, naliliyo-liyo ka. Bakit? Kasi may chemical pumapasok sa iyong katawan. Ngayon, yung nicotine na yan, pag yan yung na-absorb na ng dugo mo, ibig sabihin, nasanay na yung dugo mo, kahit ayaw mo ng manigarilyo, kahit may sakit ka, gusto mo pa rin sigarilyo, hindi ka na makakawala dyan. Addiction ang tawag dyan. Una, isang stick, 2, 10, hanggang naging isang gano'n na, isang bukod sa magkakaroon sakit, mawala ka pa ng pera. Pero mo, 10 piso isa. 10 piso times 10, 100 pesos. 100 pesos per day ang mawawala sa iyo. 10 stick lang. Magkano ba sweldo mo sa araw? Minimum. Magkano? Magkano minimum na sweldo? Minimum 400. Abay, 300 na lang sweldo mo. Isa pa lang kasalanan ginagawa mo. Sigarilyo pa lang. Kung marunong ka pang mag-inom, pagdating ng linggo, pare, bakit tayo pare, pupunta ako dyan, may pulutan pa yung anak, may pulutan pa yun, pag nalasing ka, pag uwi mo, may bumoy pa yun, mapaaway ka pa, ako sa talak-lak na kalungkutan na abutin mo sa kasalanan, totoo lang. Kaya tayo nagpa-Bible study, gusto ko tayo maging masaya. Ayaw ko ako lang ang pagpalain ng Diyos, ayaw ko na ako lang ang bless, kasi ang bless, ibig sabihin, masaya. Ayaw ko ako lang masaya. Nung ako'y nakalaya sa kasalanan, naku po, sabi ko sa sarili ko, akala ng mga kaibigan ko nung araw, ako'y malungkot, ako'y under. Akala nila, sinasabi nila eh, ako siya, wala lungkot siguro buhay na kasi nag-born again eh. Kasi isip-isip ko na, palagay ko, ako na yung pinakamasayang tao sa mundo. Tingin ko kayo, ngayon nasa kakungan kayo. Ako nandun na ako sa... Pag ikaw ay nakakilala kay Kristo, ang number 1 ibibigay niya sa'yo, ikaw ay gagawin niyang masaya. Amen. Kung dati hindi ka makabili ng tawag ko sa underwear ng babae, ng asawa niyo, sigarilyo lang tigilan mo. Every month may bagong regalo na underwear, may bagong regalo na bra. Totoo yan! Kasi ang Diyos, paglilinawin niya isip ng tao. Hanggang hindi niya naiisip yan, hindi mo titigilan ng kasamaan kasi ang espiritu ng kasamaan ang dumadaya sa isip ng mga taong hindi sumasampalataya kay Kristo. Kaya hindi nyo maunawaan na, naku, bakit kaya sigarilyo na yan ayaw ni Carola niya, sugal at kaya sarap-sarap kaya na. Sapagkat ang inyong pag-iisip, yung mga taong tuloy-tuloy sa paggawa ng kasamaan, ha? Kasi ang anak ng Diyos, makikilala mo yan dalawa eh. May anak ng Diyos, may anak ng demonyo. Sa Bible may pinabanggit anak ng Diyos. Ang anak ng Diyos, hindi patuloy sa kasamaan. Ang anak ng demonyo hanggang mamatayan tuloy-tuloy. Walang makakapigil.
Kung si Pare Koy El Lasengo, sample ko lang ha, kung si Pare Koy El Lasengo, pag yan ay sumampalataya kay Kristo, bago mamatay yan, lahat ng ginagawa niya na kasama, titigilan niya yan. Kasi anak ka ng Diyos. Ang anak ng Diyos hindi nagpapatuloy. Ibig sabihin may proseso na ginagawa ang Diyos sa iyo. Pero ang anak ng demonyo, hanggang mamatay yan, gulag-gulanit ang damit niya, puro kalungkutan, hindi makakawala sa kasalanan. Tuloy-tuloy yan hanggang kamatayan. Yung ginagawa niyang kawalang yaan, tuloy-tuloy. Walang pagbabago sa kanyang buhay. May natututunan tayo. Tingnan niyo, masakit ang naririnig natin, ano? Pero yan ay totoo. Kasi galing ako dyan eh. Sigarilyo, ako lahat ng kasalanan, kasarap-sarap kong ginagawa. Pero nung ako'y palataya kay Kristo, nagkaroon ako ng patnubay, gabay. Time. Hindi tayo nakakabot. Basahin ko pa. 9. At 10. May pinagkalooban ng kapangyarihan na gumawa ng mga himala. Okay, huwag na muna to. Next week na to. Babalik lang muna ako sa isang verse. No? Ang ilan sa atin, no? Hindi lahat ay pinagkakalooban ng nakasulat dito, kundi ang ipagkakaloob lang niya sa iyo kung ano yung kapasyahan niya. Ang nagpapasya siya, mababasa mo yan sa dulo. Merong pinagkalooban ng pagsasalita sa ibang wika, merong pinagkalooban ng pagpapaliwanag niyon, merong pinagkalooban ng gift of healing, merong pinagkalooban ng pagpipreach. Samot-saring mga kaloob. Merong pinagkalooban ng gagawa ng himala, merong pinagkalooban ng maraming kaloob ang Diyos sa bawat isa. Subalit, ang pinakamahalaga rito, sabi dito, ang bawat isa ay binigyan ng patunay na nasa sa iyo ang Espiritu Santo. Nakayasasay na? Nabasa mo na yan, nakayasasay. Ang bawat isa sa atin na sumampalataya ay binigyan ng katunayan na ang Espiritu Santo nasa sa iyo. Huwag kayong maniniwala doon sa ipapatong sa iyo kamay, tapos pagsasalitain ka sa ibang wika at ang gagayahin mo yung ano. Hindi totoo na lahat ng tao kailangan magsalita sa ibang wika. Ayan, mababasahin ko yung 7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakita na sa kanya ang Espiritu Santo. Amen. Anong verse yan? Mababasahin? 1 Corinthians 12:7. 1 Corinthians 12:7. Para sa ikabubuti ng lahat, ang bawat isa'y binigyan ng patunay na nagpapakitang nasa sa kanya ang Espiritu Santo. Binigyan tayo lahat ng patunay. Bakit binigyan? Para sa ikabubuti ng lahat. No? Diba? Sa laging sinasabi natin, pag ang tinuturo sa inyo, sa ikakabuti ko lang, o sa ikakabuti lang namin, hindi yan galing sa Diyos. Kasi ang pagmamahal ng Diyos, o ang kaloob ng Diyos, yan ay para sa ikakabuti ng lahat. Hindi lamang ng iyong grupo, pati ng lahat. No, kaya kapag mayroong nagtuturo, hoy, tayo lang sekta natin lang ang tama, ha? Tayo lang pupunta sa langit. Kayo maniwala. Totoo. Baka matawag na kayong kulto kapag sinabi mo, oh, tayo lang pupunta sa langit, ha? Yung mga sekular yan, mali yan, lahat yan. Tayo lang tama. Ang Espiritu Santo, ang isang katunayan na nasa iyo, ang ituturo niya ng lahat, ng nilikha, ng Diyos. Amen! Tayo. Napakabuti mo, aking Diyos. Luluwalhatian ka. Napakabuti mo, Panginoon. Napakabuti mo, di ka nagbabago. O Diyos, mabuti! Maraming salamat sa iyong kabutihan. Pagkalaan mo ang bawat isang narito. Samahan mo po kami sa buong maghapon.
pong gawain. Ikaw po ang gumawa ng mga himala sa buhay ng bawat isang taong naririto na sumasamba sa iyo. Salamat sa iyong biyaya nawa ang mga salaping ito ay magamit upang magmahal sa aming kapwa sa kanilang mga pangangailangan. In Jesus' name we pray. Amen.